Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay magkakaroon ng ating Bible knowledge or daily words of encouragement mga kapatid. And nandito po kami sa Batak ngayon dahil Batak, Ilocos Norte dahil po umattend po kami ng prayer day of pastors and workers sa IBMP And thank you po sa inyong mga panalangin. Tayo po ay magbasa ng Biblia para sa ating pong text for our daily words of encouragement. Romans chapter 5 verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and that by sin, and so death pass upon all men, for that all have sinned. So as by one man, si Adan, sin entered into the world. So nag-enter po ang kasalanan sa buong mundo. Alright? So as by one man sin entered into the world. Yan po ang pamagat natin ngayong gabi. At alam niyo po, tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pag-aaralan upang meron kami mapulot, Panginoon, na encouragement mula sa inyong salita. At patuloy din po, ma-appreciate namin ang inyong kabutihan sa aming buhay. Pagpalain niyo po lahat ng nakikinig, saan man po sila naroon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maliwanag po na sabi ng Bible na as by one man, si Adan, yung kanilang kasalanan ay entered into the world, and that by sin pass upon all men. So, dumanas po ng kamatayan ang humanity dahilan po sa kasalanan ng iisa. Pero dahil sa obedience ng iisa, ang Panginoong Jesucristo, nagkaroon naman po tayo ng buhay. Kung ang kasalanan ay nagdulot ng kamatayan, ay dahil sa disobedience ni Adan, ay ganun din po tayo yung obedience naman ng Panginoong Jesucristo ay nagdulot din po ng buhay sa lahat ng sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, as by one man sin entered into the world. So from that time, when Adam and Eve ate the forbidden fruit, until today mga kapatid, namamatay po ang tao. It's not because cancer ang dahilan, hindi dahil sa leukemia or na-disgrasya. Ang pinaka-root cause talaga ng kamatayan ay kasalanan. Alright? And pero, sabi ko nga, bagamat ganon, sabi ng Revelation 21 verse 8, ay, but the fearful, unbelieving, abominable, murderers, sorcerers, idolaters, liars, all liars, nagsinungaling, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So, ang kabayaran ng kasalanan po ay kamatayan sa patungo sa impyerno. Pero, bunga po yun ng disobedience ng isa. Pero, can you imagine this? Bunga rin po ng obedience ng isa ang ating Panginoon. Nag-obey po siya sa kanyang Heavenly Father to came down from heaven, at siya po yung namatay, nilibing at nabuhay na magmuli upang binayaran ang ating kasalanan. So instead na tayo po ang magbayad, siya na ang nagbayad. At alam niyo po, napakaganda na mayroong buhay ang tao dahilan sa obedience ni Kristo sa kanyang Ama. Mayroong buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na po yan, hindi po yan extension ng buhay. Buhay po ni Kristo na tinanggap natin. So una, meron tayong privilege na ipamuhay ang buhay ni Kristo. Pangalawa, yung kanyang pagkabuhay noon, His resurrection is the first fruit of our resurrection. Kaya nga, meron tayong buhay na walang hanggan. Dahilan po sa pagsunod ng iisang tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, di ba? So, siya ay Diyos 100% at siya ay tao 100% dahil nagsakatawang tao siya. And kung siya po ay nagsakatawang tao, hindi po siya dating tao, di ba? Diyos. Kaya siya nagsakatawang tao upang ililigtas ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. So, again, yung kasalanan ng isa, si Adan, nagdulot ng kamatayan. Pero yung pagsunod ng isa, ang Panginoong Hesus, nagdulot ng buhay. Kaya hindi mo po kinakailangang magpipinitensya at magpapako sa cross upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, sapagkat po regalo yan, walang bayad, tanggapin mo lamang. Kasi kahit binigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan, kung hindi mo naman tatanggapin si Kristo na iyong tagapagligtas at buhay na walang hanggan, wala ka. Kinakailangang iposes mo
Alright? Sapagkat lahat ng tao naniniwala rin sa Panginoon. Pero dapat i-possess mo siya, tanggapin mo siya. Alright? So, kinakailangan tanggapin natin si Jesus na ating tagapagligtas. Bakit siya tagapagligtas? Dahil ang tao hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Alam niyo po, kung ang tao kaya niya nang pumunta sa langit dahil sa mabuti siya, may relihiyon siya, hindi na sana namatay si Kristo, di ba? Pero bakit siya namatay at pumunta sa lupang ito? Kasi nga po, siya yung tagapagligtas. So he understand that we cannot save our soul, we cannot, but he came here para po tayo ay iligtas. At nireregaluhan po tayo ng buhay na walang hanggan. Di ba? Napakaganda. Ang kasalanan ng isa, nagdulot ng kamatayan ng lahat. Pero ang pagsunod ng isa ay nagdulot din po ng buhay sa bawat sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Nakukuha niyo po mga kapatid? Ulitin ko po, yung kasalanan ng isa, nagdulot ng kamatayan ng lahat. Pero yung pagsunod ng isa, ang Panginoon, alright, nagdulot din po ng buhay na walang hanggan sa lahat ng tao na sumasampalataya at tumatanggap sa Panginoong Hesukristo lamang na siyang tanging tagapagligtas. Alright? Yan po ang napakagandang salita ng Diyos po na narinig natin. Alright? So, mag-Holy Week na po sa Semana Santa, sabi nila. Pero pag tinanong mo yan, mga naglilibot na yan, nagpipinitensya at nagpapako, kung tiyak sila sa langit sila, sasabihin nila hindi. Bakit? Hindi nila naunawa ng kanilang ginagawa. They are just sumasabay lang sa tradisyon. Sumasabay lang sa agos ng tradisyon. Pero hindi nila naunawaan ang kaalagan ng kamatayan ng ating Panginoon. Di ba? Pero salamat sa Panginoon tayo ay nalaman po natin. Alright? Let's pray. Dakilang Diyos, thank you sa lahat ng nakikinig. Bless you po sila, 10 ng kanilang pamilya. Manatili nawa ang inyong salita dito sa aming puso't isipan. We thank you so much, O God, for the salvation you brought to us. At though nagkasala ang isa, si Adan, na nagdulot ng kamatayan ng lahat, pero dahil din po sa pagsunod ng isa, ang Panginoon ay nagdulot ng buhay na walang hanggan sa lahat po ng sumampalataya at tumanggap sa aming Panginoong Hesukristo na siya lamang tagapagligtas ng aming buhay. At kayo pong mag-bless sa bawat isa, pinupuri ka namin, and help us to be more aggressive and effective, productive when it comes to bringing the gospel to other people na hindi po naliligtas. Kayo pong mag-bless sa lahat ng nakikinig ngayong gabi, 10 ng kanilang pamilya. Ito pong ang hindalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli magandang gabi sa lahat ng nakikinig. God bless you po. At muli salamat sa inyong panalangin. Nandito po kami sa Batak, Ilocos Norte ngayon. God bless you po. See you on the next episode of our daily Words of Encouragement. Good night.